Okay, magandang umaga po sa bawat isa at isang blessing po na makarating po ako dito at makita po yung maraming kabataan. Sabi ni Dr. Jose Rizal, noong 1879, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. But you know what? Sadly, nowadays, nakikita natin kung ano po ang nangyayari sa mundo natin. Napakasama na po ng mundo. Nakikita niyo po ba kung gaano kasama ang mundo, mga mananampalataya, ayan, mga anak ng Diyos? Sabi ko sa mga young people namin last time, kung hindi niyo po nakikita yung kasamaan ng mundo, mag-ingat tayo, baka kamukha na tayo nila. Baka wala na tayong pagkakaiba. That's why, hindi po madaling mag-preach dito po sa harapan. Because ang dala po namin, hindi po ito libro ng sino mang tao, kundi ang dala po namin ay salita po ng ating Panginoong Diyos. That's why, hindi po madali. That's why, sabi ko, pag-pray nyo. And kahapon, alam ni Mrs. ko, pinagod ko yung sarili ko, pinagod ko sa mga gawain, sa iba-ibang bagay, para alas 10 ng gabi makatulog na ako. Pero alam niyo po, alas 3, nagchat-chat pa kami ni Mrs. madaling araw, alas 4. Kasi natulog siya sa kabilang bahay, kung saan iniwan namin yung anak namin dahil maaga kaming aalis. Tapos alas 4, hindi talaga ako makatulog. Tapos nung mga alas 4, nakatulog na po ako, and then 5 o'clock gising na, amen. Tapos nag-drive pa, kasi gusto ko sana hindi magda-drive, pero dahil 4 pong sasakyan, so kulang po kami ng driver, at wala po akong magawa. And gusto ko lang pong sabihin that we prayed for this. Hindi po biro, mga kabataan, ang mag-preach po ng salita ng Panginoon. And honestly, there are times sa buhay po namin na we're asking ourselves na, Lord, may power pa ba ang salita niyo sa mga tao? We're asking ourselves. And sometimes may mga pagkakataon that after we preach, umiyak na lang kami, Lord, meron bang blessing? And then sometimes we are preparing message and we're asking ourselves, Lord, meron bang mangyayari sa mensaheng ito? And then sabi ko sa sarili ko, Lord, kung ako ay nagdadoubt sa kapangyarihan ng salita niyo, how much more kayo? But I thank the Lord that through the testimony of the believers, through my testimony, personal testimony, through the testimony of your pastors, ay isang katunayan na ang salita ng Diyos ay nagbabago pa rin ng buhay. Amen? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan pa rin. Kaya we, young people, kami mga pastor nyo, ay hindi nyo po kami kalaban. Huwag nyo po kaming ituring kaaway. Minsan, nakakalungkot, nasasaktan kayo sa amin, na-offend kayo sa amin, nagtatampo kayo sa amin dahil sinabihan namin kayo. But honestly speaking, kung meron mga tao na tunay nagmamahal sa iyo, ito yung mga tao na ninermon sa inyo. Kasi kung walang pastor ang magsasabi sa inyo kung ano ang dapat nyong gawin, sino? Sino? Kaya po pwede namin kayong bulahin, para hindi kayo masaktan. Sa preaching namin ay bawasan namin ng konti yung pagiging stricto. Pero you know what? Ang magbabago sa buhay natin ang salita po ng Panginoon. That's why mahal na mahal po namin kayo. Bakit may Youth Ignite? Hindi ito para yumaman ang lolomo. Actually, gastos pa nga ito. At pwede naman nilang solohin ang Youth Ignite, pero nag-invite pa sila. And supposedly, meron din po kaming dapat na activities na nire-ready ko, pero nung Pastor Ramil Olalla called me, kinancel ko po para sama-sama na lang tayo dito. Amen? Mahal na mahal po namin kayo. Ayaw po namin kayong mapahamak. Kaya kaninang umaga, bago po kami umalis, kinausap ko po yung mga young people namin. Ang mga young people po namin ay blessing po sila sa akin. Personally, mga teenagers namin, but they are not perfect. And I told them, sabi ko, and I understand that they are not perfect. Pero sabi ko sa kanila, pag-pray natin, na hindi lamang yung pag-iingat ng Diyos pagpunta rito, kundi ang prayer ko po sa kanila,
sana baguhin din kayo ng Panginoon. Young people, huwag tayong umuwi na walang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Huwag tayong umuwi na wala tayong gagawing decision sa buhay natin. Please forget about the speaker. Amen. It's always about the Word of God. It's always about the Word of God. Ngayong hapon, as I was given na mag-preach po hanggang 12 p.m. Tama po ba, Pastor? Okay, tama po ba? So, and I'll try my best po. Hindi po ako mangangako, amen, na 30 minutes matatapos na po tayo. Pero sa introduction, amen. So tayo po lahat ay tumayo. I hope that we still have the energy, amen. And may energy tayo sa paglalaro. Dapat may energy tayo sa salita po ng Panginoon. Please pray for me as I also preach the Word of God. At napakaganda po ng theme po natin. At meron po akong text. Tapos I tried na yesterday or noong nakaraan po, I'm mistaken, habang ay tininan ko po yung page ng youth group. Tapos nakita ko po yung excited, yung galit, yung sad. Sad ba yun? Yung sino po ba yun? Si Sir Patrick ata yun, no? Okay, nakita ko, sir. Sabi ko, and then I found out na nakita ko po na ito yung text ninyo. So, pinalitan ko po yung text. So, gagamitin ko lang po ang text niya. By the way, meron lang po akong question bago tayo darako sa natin sa message. Ano pong book sa Bible ang pinakamahirap hanapin? Maliban po sa mga young people namin. Ano pong book sa Bible ang pinakamahirap hanapin? Po? Alam niyo po, Galatia. Okay, Galatian. Okay, so kasi mga young people, biro lang, okay? So biro lang, okay? So, alam niyo na yon. Okay? Biro lang. Okay. Yung iba, mamaya makukuha nyo rin. Okay, so, okay. Kung di nyo nakuha, tingnan nyo lang ang katabi nyo, maintindihan nyo. Amen? So, Galatia, kaya wala siya lagi eh. Okay, kaya Galatia. Okay? So, let's open our Bible, the book of Titus chapter 2, verse 14. At dahil po sa text na ito, nagkaroon na lang po ako ng 2 points. Amen? With 120 sub-points. And biro lang. So, sabi po ng Titus chapter 2, verse 14. Sabi po ng Bible sa Titus chapter 2, verse 14. Basahin po natin sabay-sabay. Say aloud, amen, if you're there. Amen? Amen. Titus chapter 2, verse 14. Ready, go. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Sabi na dito, who, referring to the Lord Jesus Christ, gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a what? Peculiar people. Special. Alam niyo po yung special, sabi niyo sa katabi niya, special child, okay? You are a special child. Biro lang. Okay? Yan po ibig sabihin ng peculiar, zealous of good works. Ganyan pong umaga, ay nais ko po na pag-usapan natin yung mensaheng, Who am I? A message on the subject, Who am I? Sa mga young people namin, halos nandito sila, hindi po kayo saling pusa dyan, amen? So kasama po kayo dito. Kasi minsan, pag nandyan kayo, para kayong watcher lang, amen? So isalin niyo po yung sarili niyo po dito sa mensahe. So let's talk about who am I? Sino ba talaga ako? Tayo po lahat ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, ngayong pong oras po na ito, Lord, napakalaki pong responsibility ang binigay niyo po sa amin. Especially sa akin para ipangarap ko po ang inyong salita. Because naniniwala po ako, Panginoong Diyos, sa ilang minuto po na mayroon po ako na i-preach ang inyong salita, ay may mga pwedeng maligtas. Mayroong mga tao na pwedeng magbago ng buhay. Mayroong mga tao, Panginoong Diyos, na mabago ang direksyon ng kanilang future. Kaya Lord, I pray na help us. Just use me as an instrument. And may you always be our speaker, Panginoong Diyos. And sa mga kapatid namin na puyat, pagod, please Lord, we are praying for extra strength. Give us extra strength, Panginoon, para hindi po maging hadlang ang pagod po namin sa pakikinig po namin ng inyong salita. Lord, nawa, kumilos po kayo sa bawat isa. At umuwi po kami, Panginoong Diyos, na may pagpapala na nagmula po, Panginoong Diyos, sa inyong banal na salita. Salamat po, and we always claim that your word is powerful. In Jesus' mighty name we pray, amen. Okay, so please be seated. Pwede na po tayo po. So let's talk about who am I? Sabi natin sabay-sabay, who am I? Ready, go. Who am I? Because ang pag-usapan po natin, mga kapatid, is all about identity in Christ. So that's our theme.
And that's why identity, it means, who am I? Sino tayo? Sino ba tayo? And when we talk about this subject, we are not talking about your age. Hindi po usapan kung ilang taong ka na, kung anong nationality mo, hindi usapan kung anong family background mo, saan ka nag-aaral, or what. Pero ako po ay naniniwala na pag sinabi nating who am I, it's deeper than that. Sino ba tayo? And nowadays po, sa kasalukuyan, marami pong mga tao ngayon, marami pong mga kabataan ngayon na hindi nila kilala kung sino sila. O meron tayong tinatawag na identity crisis. Alam nyo, identity crisis po, ito yung time na may mga pagkakataon, meron po mga, pag sinabi natin identity crisis, ewan ko po, dati hindi naman daw ganun kauso ito, and I believe, no, yung pag-identity in Christ, maraming pwedeng itim, pero naniniwala po ko na pinag-isipan po nila ito, at merong dahilan kung bakit ito po ang naging theme po nila. And pag sinabi nating identity crisis, marami pong mga tao, and even mga kabataan ngayon, na ano po sila, na nagtatanong o nagda-doubt sila kung sino sila. Minsan may mga pagkakataon na, am I a boy or a girl? Alam niyo po, minsan, hindi lamang po mga hindi mananampalataya, kundi even mga mananampalataya. But I hope and pray na after this message, ay maklear natin talaga sa buhay natin kung sino talaga tayo. Amen? Sino ako? May mga lalaki na kapag nakakita sila ng lalaking gwapo, ay bumibigay, nagiging babae. At pagkatapos naman, kapag nakakita sila maganda, nagiging lalaki na naman. At meron po mga tao na iba-iba yung kanyang mga girlfriend, boyfriend, nililito, hindi alam kung babae talaga yung gusto niya o lalaki yung kanyang gusto. But I hope and pray that we are not here to condemn everyone. Pero kung isa ka pa sa mga tao na nalilito, sana ngayong oras na ito, bigyan ng liwanag ang Diyos, ng Diyos yung mga buhay ninyo, puso ninyo. Because unang-una, naniniwala po, God makes no mistake. Hindi po nagkamali ang Panginoong Diyos. Hindi nagkakamali ang Panginoong Diyos. Kaya nga po, patid, what is identity crisis? One time, honestly, ako po ay nasave to the leadership of my pastor, the father of Pastor Banghal. At pagkatapos noon, isa po sa naging leader ko po sa church, pinakaunang leader namin sa young people is si Pastor Elizer Banghal. Nung ako po ay bata po, 13 years old, nung ako po ay naligtas. Pagkatapos noon, si Pastor Banghal, nung siya po ay pumunta sa Australia when God called him to be a pastor sa Australia, meron pong pumalit na leader po, syempre. And then pagkatapos po, bago ko mananampalataya nun, alam niyo po, ang tingin ko sa lahat ng mga mananampalataya during that time ay perfect, banal. Banal po. Ganon din po ba kayo? Amen? Mga tao na walang kasalanan. Pero during that time, yung leader po namin, hindi ko alam, ang alam ko lang, dinidisciple niya po ako. At pagkatapos nun, parang nagiging malalim na yung kanyang pagtingin sa akin. Lalaki po yun, okay? Pero ayaw kong mag-isip ng masama. Kasi Kristiyano yan leader yan Sunday school teacher yan preacher yan Pero pagkatapos nun, parang iba na yung gusto niya. Ang dami na mga ginagawa na hindi tama. And this is the reality po na, and to the point na sobrang grabe na, at sinabi ko na kay pastor ko kung ano yung ginagawa niya. Alam niyo yung kapag nag-text ka dapat sa kanya, gusto niya may I love you. Amen? Lalaki yan. And that time, bata po ako, pero kung gagawin niya ngayon, makakatikim siya. Amen? Di biro lang. Pero that time, pero ang sinasabi ko lang po, doon ko na-realize, hindi pala porke Kristiyano ka, ay hindi ka na nagkakaroon ng struggle. Pero salamat po, God's word is still powerful. Maintindihan mo na, ang Diyos ay hindi nagkamali sa paggawa sa inyo. Kung sino ka, that's who you are. Pero ang identity crisis is not just about gender. Ang identity crisis is a period when a person become confused, uncertain, or deeply questioning about who they are, what they value, where they belong, and what their purpose is. So ang identity crisis mo pala, ay ito yung time na kine-question mo, nako-confuse ka sa sarili mo. Alam niyo po, gusto ko lang pong sabihin na meron tayong kaaway, walang iba kundi si Satanas. At Satan, isa po sa mga ginagawa niya sa maraming kabataan ngayon, ay i-confuse na tayo. Magbibigay siya ng confusion sa mga puso at isipan natin.
Magkakaroon tayo ng uncertainty and question, sino ba talaga ako? Bakit ba ako nandito? May halaga ba talaga ang buhay ko? And some people even doubting if they are Christian or not. At kapag hindi mo alam yung identity mo, darating ka sa punto na magkakaroon ka ng comparison sa mga kabataan. Magkakaroon ka ng competition sa kapwa mo. Magkakaroon ka ng confusion. Magkakaroon ka ng discontent sa sarili mo. Magiging maliit ang tingin mo sa sarili mo. At higit sa lahat, even mawawalan ng purpose sa buhay mo. Mawawalan ka ng purpose. At alam niyo po, sa panahon natin ngayon, sadly, marami po mga kabataan na kagaya nyo ang nagpapakamatay. I know you are aware of that, amen? Na doon bakit aware kami? Kasi meron kami mga university rin sa amin. And then, over and over again, paulit-ulit, na may mga tao na nababalitaan na tinatapos nila ang kanilang buhay. Minsan yung iba, mayaman pa. Yung iba, napakaganda pa ng grade, napakaganda ng takbo ng kanilang buhay. But all of a sudden, mabibigla ka na lang, tinapos niya yung kanyang buhay. Ano alam niyo po mga kapatid, noon, alam naman po natin noon, yung pag may mga tanong 1990s, pag ba ang Kristiyano ay nagpakamatay, ligtas pa ba yan o hindi? And sometimes there are a lot of pastors, it's easy to answer na pag nagpakapatay ang tao, hindi yan ligtas. Pero nowadays, iba na po ang panahon natin ngayon. Dumating tayo sa time mga pastors, they have different answer. Hindi porke nagpakamatay ang isang tao, it means na hindi po siya ligtas. Because honestly speaking, na kahit mananampalataya ka, there are times kapag hindi mo alam ang identity mo, baka mawalan ka rin ng purpose at tatapusin mo ang iyong buhay. Pero gusto ko lang pong sabihin, napakalaga na alamin mo ang identity mo. Therefore, kapag alam mo ang identity mo, hindi mo maisipan na ang buhay ay parang sumpa. Na ang buhay ay parang pasakit lang. But if you know your identity in Christ, you will enjoy yung buhay na binigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos. At bakit marami mga kabataan ang nagsisuicide? Bakit marami mga kabataan ang hindi nila na-enjoy ang kanilang buhay? Because inahanap nila yung kanilang identity sa maling paraan. That's why napakalaga, we're not just talking about identity, but we are talking about identity in Christ. You know what? If we are not careful, we will find our identity in this world. Malungkot po kami. Napasama na po ng pasama ang mundo natin. Pero alam niyo po ano mas nakakalungkot? Na tayo mismo mga mananampalataya ay wala tayong pagkakaiba sa kanila. Am I right? Nakakalungkot. We are saying, anak tayo ng Diyos. We are saying na ganito, we have the Holy Spirit. Pero sometimes, wala tayong pagkakaiba sa kanila. Kaya nga po, we as a Christian, meron tayong ibang pananaw, meron tayong ibang pag-iisip, na ang identity natin ay hindi natin matatagpuan sa sanglibutan po ito. Kaya nga po, iba yung prinsipyo ng Word of God at iba yung prinsipyo ng mundo. And don't follow the prinsipyo ng mundo. Let's always follow the principle of God's Word. Ano sabi ng mundo, mga young people, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Awitin nga natin ng sabay-sabay, ready, go. Hindi, biro lang. There's a saying, pero opposite naman sila sabi ng Bible. The heart is deceitful above all things. At totoo yan because marami na mga kabataan ngayon ang nadaya ng kanilang puso. Kaya nga there are a lot of young people din today ngayon because of their confusion, hinahanap ko pa yung sarili ko. And there are a lot of young people na nasa loob sila ng simbahan, aalis sila sa simbahan. Because they are thinking about na kapag sila umalis sa simbahan, doon yung time na sinasabi na, hanapin ko muna yung sarili ko. Hindi niyo po mahanap ang sarili niyo sa sanglibutan. Mahanap niyo po ang sarili niyo sa Diyos lamang. Amen? Kaya young people, be careful. Don't let your friends, even sa Facebook, social media, our failures, our people opinions, achievement, appearance, relationship, influence of the world, even our feelings, huwag niyong hayaan yung feelings niyo na sasabihin kung sino ka. And there are a lot of young people ngayon are deeply affected by the opinion of others. Kaya nga pag hindi nilike ang picture mo, ay hindi ako mahal ng iba. Ay wala nagmamahal sa akin. You know what? As a Christian,
Napakalaga na mas concerned tayo dapat kung ano ang sasabihin ng Diyos sa atin kaysa sasabihin ng mundo sa atin. Kasi people, this is the reality. Masyado tayong concerned kung ano ang sasabihin ng mga kaklase natin, mga tao sa social media. Pero hindi tayo concerned kung ano ang sasabihin ng Diyos sa atin. Kaya nga po napakalaga to know your identity. Why is it important? Because knowing your identity is important because what you believe about yourself affects how you live. Kung hindi mo alam identity mo, mahalaga kasi if you know your identity, meron siyang effect about your life. If you don't know who you are, the crowd will decide who you become. If hindi mo alam kung sino ka, yung crowd ang magdi-decide para sa'yo. Kaya nga sabi nga ng testimony kanina, mag-ingat tayo sa maling kaibigan. Mga kabataan, alam ko nasa punto kayo na gusto niyo ng maraming kaibigan. Pero gusto ko lang pong sabihin, as a matured person, ang buhay dito sa mundo, hindi paramihan ng kaibigan. Kundi maghanap tayo ng kaibigan na maglalapit sa atin sa Panginoong Diyos. Yeah, why we need to be careful? Kasi we've experienced this, sisi. May mga tao na ang babait nila, aktibo sa church, laging nagbabasa ng Bible, laging nagpe-pray. Pero nung sila ay nagsimulang ma-influence ng mga maling barkada, ay doon po sila nag-start na lumayo sa ating Panginoon. I've seen many young people na ganun. Kaya nga sino sa inyo ang uminom na ng alak? Raise your hand. Oh, yung iba hindi pa honest. Nahiya pa. Oh, marami po. Tanungin ko sa inyo, masarap ba ang uminom ng alak? Oh, sabi ng isang nag-testimony sa amin, dati umiinom ako ng alak, pero praise the Lord, nung nakilala ako sa Panginoon, ngayon, konti na lang. Amen? At least, konti na lang. Hindi naman nakakalising ang konti. De, biro lang po, biro lang. Ang tanong ko po sa inyo, masarap po ba ang alak? Hindi naman masarap ang alak kahit hindi ko pa natikman. Pero bakit kayo natutunang uminom ng alak? Kasi dahil sa barkada nyo. Ano sasabihin sa'yo? Hindi ka matapang kapag hindi mo inanom yung alak na yan. Inumin mo yung alak na yan, parang ipakita mo lang na nagkikisama ka sa amin. Eh ikaw naman, no, hindi mo alam yung identity mo, sama ka ng sama. Alam niyo, ang pinakakawawang kabataan, yung mga kabataan na laging sunod na lang sa agos, sunod na lang sa agos. Kung ano ang uso, that's not our identity. Ang mundo natin, why you should follow not the world? Because ang world, dinadaya ka at paiba-iba yung gusto ng mundo para sa'yo. Isipin mo, noong 1990s, yung mga pantalon, pa ganyan. Ano tawag doon, Pastor? Noong 1990s po, di ba, Pastor Debila? Di ba? Tapos yung pantalon naging skinny. Tapos ngayon nakita ko yung mga young people, naka-skirt na naman kayo. Amen? Anong tawag doon? Yung pants na para bagang skirt na. Di ba? Alam niyo po, hindi naman lahat ng uso kailangan nating gayahin. Mamaya, sino yun? Yung naging yung lalaki na si Carlo ba yun? Carlo, tama ba yun? Baka mamaya makita namin kayo, sir, nakaganyan na rin pupunta sa church. Alam po, napakalaga that don't find your identity. Huwag kayo, mag-ingat kayo. Not because everyone is doing it doesn't mean that it is right. Hindi porke, Christians, are you still there? Amen? Hindi po lahat ginagawa, ay gagawin nyo na rin. Huwag kayong gaya ng gaya. That's why we are so thankful. We have the Word of God. Young people, mahalaga pa ba ang salita ng Diyos sa inyo? Amen? Kaya nga napapariwala ang buwan nyo kasi mas marami kayong time sa cellphone nyo kaya sa salita po ng Panginoong Diyos. Because naniniwala po ako, kung meron man dapat mag-dictate kung sino ka, hindi po yung kapitbahay mo, hindi yung cellphone mo, kundi ang salita ng Diyos. Sino sa inyo, mga ladies, ang merong salamin? Wala po akong dalang salamin. Sa mga men, sino sa inyo may lighter? Biro lang. Okay. Eto, wala pala, Pastor.
Sino sa inyo may salamin? Ladies, pwede po akong mahiram ng salamin? Meron po ba? Wala na, no? Kasi iPhone na yung pang salamin. Hindi po, yung ano, pastor, yung pong, ano tawag dito? Mirror. Salamat po, pastor. Amen. Ito, hiramin ko lang po yung salamin. Hindi po yung salamin sa bahay nyo. Ito. Thank you. Thank you. Sino sa inyo yung ngayong araw na ito hindi tumingin sa salamin? Di ba, lagi tayo nga, kahit nga may pinto, may salamin sa pinto, tinitingnan nyo nga yan, di ba? Dumaan lang kayo sa kotse, di nyo alam, may tao pala. Amen. Binibidyo na kayo. And I've experienced that. Lahat tayo tumitingin sa salamin. Hindi tayo mabubuhay ng walang salamin. You know what? What's the difference between a mirror at saka yung salita ng Diyos? Lagi niyong tandaan dito. Ang salamin, ipapakita niya kung anong mukha meron ka. Pero ang salita ng Diyos, ito ang magsasabi kung sino ka. Amen? And we have to be concerned. Minsan concerned tayo kung ano yung sinasabi ng salamin. Pangit ko naman. Matagal na yan. Hindi, biro lang. Pero we have to be concerned kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. And kung ito sabi ng Bible, spiritually speaking, the Word of God, yung ating salamin. At kung araw-araw tumitingin tayo sa salamin para makita natin yung ating mga karumihan, dapat lagi natin tingnan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Because ang salita ng Diyos ang magsasabi talaga kung sino ka. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos. That's why I praise the Lord sa salita po ng Panginoon. Kaya kung meron man tayong dapat pakinggan, walang iba sa salita ng Diyos. Bakit? The Word of God will tell you who you are, who God is, and what is your purpose. Kaya nga the question this morning, who are you? Sino ka? Alam niyo po, ang sino ka na question na yan, tingnan niyo, bakit kailangan ang salita ng Diyos ang magsabi kung sino ka? Sino po sa inyo, sir? Magkakaibigan po ba kayo, sir? O dumami pala, no? Kala ko ito lang, nakagreen kayo lahat eh. Hindi ko po, pero alam niyo po, Sir Niel, tayo po kayo, sir. Nakakaintindi po ka ba ng Tagalog? Mukha lang po kayong Amerikano eh. Okay? Dumating po ba kayo sa time, sir? Tingnan nyo. Kilala nyo po, sino po nakakilala sa kanya? Raise your hand. Alam mo ba, Sir Niel, kung tatanungin ko si Alan kung sino ka, meron siyang isasagot. Kung itatanungin ko si Man kung sino ka, meron din silang isasagot. Kung tatanungin ko si Sir, ano po? Di ba? Iba rin sasagot. At maniwala ka, sa tatlong kung kaibigan mo talaga yan, pero sa tatlong kaibigan, tatanungin mo yan, iba-iba yung sasabihin sa'yo. Am I right? Kami nga pastor eh, ako po, dinadaling ko sa pagkapastor. Minsan, Pastor Ramil, nalilito na rin po ako sa sarili. Kasi may mga members kami na nagsabi, masyado naman mahigpit si pastor. Pero may mga ilang members naman, sobrang bait naman ni pastor. So, kami rin nalilito, ano kaming klaseng pastor? Mabait ba ako? Kasi sabi ng iba, mabait daw ako. Sabi ng iba, mahigpit ako. And same thing is true, when you post something sa Facebook, sasabi ng iba, ang ganda mo naman sis, merong iba, hindi mo bagay. And if tatanungin mo iba-ibang tao, iba-iba talaga ang sasabihin sa'yo. Pero if you are just going to look at the Word of God, isa lang ang sasabihin sa'yo. Amen? Kaya who you are. Kaya huwag tayo makinig sa mga tao. Pag sinabing pogi ka, huwag kang maniwala doon. Amen? Mangungutang lang yan. Huwag ka laging maniwala. Now, how can we find our identity? Unang-una, who is Christ to you? In order, dalawa lang po ito. Malapit na po tayong matapos. Sabi ko, 30 minutes sa introduction. Dalawa lang po. Ang sabi ng Titus chapter 2 verse 14, who is that who? The Lord Jesus Christ. Mga kabataan, para malaman mo kung sino ka, kailangan mo munang malaman kung sino si Kristo. Because when we talk about knowing Christ, it's not just about knowing about Christ. There's a difference between knowing about Christ and knowing who Jesus is. Iba yung meron kang alam kay Kristo at kilala mo talaga si Jesus Christ. Number one, sino si Christ? He is our Creator. So sino si Kristo? Sabihin nyo, He is our Creator. Ready, go. He is our Creator.
Yan ay sinasabi ng John chapter 1 verse 1 to 3 na binabaliktad ng mga INC na hindi nila tanggap na si Jesus Christ ay isang Diyos. Pero kung ang pagbabasihan natin ang Bible ay naniniwala tayo si Jesus Christ ay isang Diyos. Do you believe that Jesus Christ is God? Amen? Marami po mga verses, pero hindi natin bubuksan yan kasi limited lang pong oras natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That Word is the Lord Jesus Christ. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So bakit mahalaga na malaman natin kung sino si Kristo para makilala natin siya? Because our Creator is a powerful God. Ibig sabihin po nito, ikaw ay hindi aksidente, kundi meron pong lumikha sa'yo. Amen? Sabi na iba, especially mga atheism. Mga atheism, hindi sila naniniwala na may Diyos kasi imposible daw. Ayaw nilang paniwalaan yung katotohanan. Dahil ayaw nilang paniwalaan yung katotohanan, gagawa sila ng kasinungalingan. At anong kasinungalingan na sinabi nila? Basta bigla na lang daw nagkaroon ng pagsabog pagkatapos gumanda ang mundo natin. Hindi sila naniniwala na may lumikha kasi hindi daw kapanipaniwala. Bakit ba kapanipaniwala ay sinabi nila? Yung iba, sabi ng iba, galing daw sa unggoy. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kumukhang unggoy. Hindi naman. Paniniwala nila. There's a debate po sa school. Sabi nila, biro lang po ito, biro lang po biro lang. Sabi nila, kung totoong galing sa unggoy ang tao, sabi niya, galing tayo sa unggoy, nang high school po kami. Sabi niya, baka pamilya mo lang yun, hindi biro lang. Tapos pangalawa, sabi ng isa, bakit daw may mukhang aso, di ba? Alam niyo po, mapatid. Amen? Gusto ko lang po sabihin, napakalaga kung nakilalanin mo ang ating Panginoong Diyos. Young people, marami na po tao sa social media na dinideny nila existence nila ang Panginoon. And sadly, there are a lot of Christians din na ilang years sila naging Kristiyano. Pagkatapos nun, ay bigla, hindi na sila naniniwala sa Diyos. Honestly speaking, sino sa inyo yung minsan nyo rin sa buhay nyo na sinabi nyo, totoo ba talagang merong Diyos? Sino sa inyo nag-question din sa existence ng Panginoon? Ako po, isa po ako sa minsan din nag-existence sa question ng Panginoon. Kasi sabi na iba, hindi ko nakikita ang Diyos. At kung may Diyos, sabi na iba, may kahirapan. Bakit may kahirapan? Una-una po, lagi ko sinasabi, may kahirapan, hindi dahil kasalanan ng Diyos. There are times naghihirap ang tao dahil kasalanan din natin. Pero kaya sabi ko lang, always tell this, the art ay pagpapatunay that there is an artist. Ang ang building ay pagpapatunay that there is a builder. Therefore, ang creation ay pagpapatunay that there is a creator. Kaya nga po nakakamanga, alam niyo po ba mga kapatid, na yung mundo natin umiikot siya ng 1,600 kilometers per hour. Ang bilis po ng pag-ikot ng mundo natin, 1,600. And hindi ba kayo nagtataka na hindi natin nararamdaman? Because bakit? Yung anak ko kasi nagtanong dyan, umiikot ba tayo, gumagalaw? Hindi ko na maramdam. Sabi niya, alam niyo ba bakit hindi nararamdaman? Kasi po, ang earth po ay namamove siya constantly. Hindi nagbabago yung kanyang speed. Para ka nakasakay sa airplane na nakasakay ka ng airplane, pero kapag constant yung speed niya, hindi mo nararamdaman ang paggalaw ng airplane. Para ka nasakyan. Pero kapag nag-sudden stop ang sasakyan, doon mo mararamdaman. And same thing is true. Ang paggalaw ng earth natin, 1,670 kilometers per hour siya kumikot, pero hindi siya nag-start sa zero. Matagal na pong 1,670 kilometers kasi once na nag-stop yan, once na bumagal yan, lahat tayo ay mamamatay. And the question is this, bakit hindi nagbabago? Because merong Diyos na makapangyarihan na dinesign na gano'n ang mundo natin. O sasabihin natin walang Diyos. Iba-iba man yung itsura natin, amen? Pero salamat ang ilong natin kahit pabilog, kahit triangle man yan or what, kahit square ang ilong natin. Importante, hindi nakabaliktad. Kung nakabaliktad ang ilong nyo, malulunod kayo sigurado. Amen? Malulunod talaga kayo. Pag nag-shower kayo, dapat sa baba yung shower. That's how powerful our God is. And salamat po, this powerful God ay hindi ka lamang nilikha, kundi meron siyang purpose. At alamin mo kung ano yung purpose mo sa buhay.
Ang purpose mo sa buhay, hindi lamang kakain mamaya, magtatrabaho, matutulog, kakain bukas, matutulog, magtatrabaho. Hindi ayan lang ang purpose ng Panginoon sa'yo. Meron pang mas malalim ang Panginoon kung bakit ka nabubuhay. Amen? Kaya nagtataka ka, doktor na nagsuko pa ng buhay. Engineer na, ang laki na ng kinikita, pero nagsuko pa rin ng buhay. Because that's God's purpose for him. At ang purpose ng Panginoon is always best and is always perfect. Sometimes you may not understand, pero yan talaga ang pinaka-perfect. Just for this example, meron pa akong dito, dinala ko po yung padlock namin kanina para hindi manakawan yung padlock. Pero yung bahay namin mananakawan, amen. Pero dinala ko para, kasi concern ako sa padlock eh. Sir, pasensya na po kayo kasi kayo po ang nasa harap. Kaya alam ng mga young people, pag ako nagpipris, ayaw nila sa harap eh. Sir Mark, dito po kayo. Ito po, nakalock po ba yan, Sir Mark? Nakalock po ba yan? Paano mo mabubuksan yan? Susi. Bibigyan po kitang susi. Buksan mo, sir. Buksan, sabi niyo po susi eh. Buksan niyo po. Susi ng kotse ito. You know what? Sabi niya susi. Binigay ko yung susi. Hindi niya mabuksan. Bakit? Because there is a specific key para doon. Sige, sir. Thank you. Ay, palakpakan natin, nabuksan niya. Amen. Pero po, pati, gusto lang pong sabihin. Kaya nga wag natin i-compare ang sarili natin sa bawat isa. Di ba kayo nagtataka kahit fingerprint, walang kamukha? Sabi nyo nga sa katabi nyo, masaya ako na hindi kita kamukha. Man. Good. Oh. Di ba? Napasobra na yung tuwa niyo. So, tama na. Napasobra na po ang saya niyo. Di, totoo. Unique tayo lahat. Minsan, meron kaming triplets, dalawa, triplets sila, tapos yung kinakapastor, Hana, pero meron pa rin pagkakaiba. Salamat po. Kaya nga po, we are special in the eyes of God, every one of us. Sabi ng Psalm 139, we are wonderfully and fearfully made. Hindi ko lang alam kung saan ka dyan. Amen? Kung doon ka ba sa wonderfully or doon sa fearfully, ikaw na ang mag-decide. That's not what I mean. Ayun po, pati, we are unique. He is not our creator, pero sabi ng Bible, He is our Savior. Ano sabi ng Titus chapter 2, verse 14? Ang sabi ng Bible sa Titus 2:14, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity. Salamat po. Ang ganda po ng awit, one of my favorite song, to rescue a sinner like me. Anong sabi ng deism? Yung atheists, di sila naniniwala sa Diyos. Yung deism naman, naniniwala sila na may creator, pero sabi nila, ang Diyos na lumika, mayroong lumika because they can deny the creation. So napunta sila deism. Ang deism naman, mayroong Diyos na lumika, pero isang Diyos na walang pakialam. You know what? Hindi natin pwedeng sabihin na nilikha tayo ng Diyos at wala po siyang pakialam sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. I want to tell you, kung nasa punto ka sa buhay mo na parang walang nagmamahal sa'yo, gusto ko lang pong sabihin, the Bible is very clear, mahal na mahal ka ng Diyos. And how can we say na minahal ako ng Diyos? Isipin mo, binigyan niya yung kanyang anak. And this is how special you are in the eyes of God. Sino po sa inyo, this is just an illustration, sino po sa inyo ang gusto ng 1,000? Raise your hand. 1,000. Ibabato ko na lang po sa bulsa ko, mama. Lahat tayo gusto ng 1,000. What if lukutin ko itong 1,000? Sino sa inyo gusto ng 1,000 na lukot? Gusto nyo pa rin. You know what? Gusto ko lang pong sabihin that in the eyes of God, we are all special. At naniniwala tayo that Jesus died for all. Kaya nga po, God saved us not because we deserve salvation, kundi niligtas tayo ng Panginoon because that's who He is. Kaya nga kung meron man mga tao dito na hindi pa nakilala sa inyo bilang isang tagapagligtas, kay Kristo bilang isang tagapagligtas,
May mga bisita tayo dito na inimbitahan. Gusto lang namin malaman, sir, ma'am, in-invite namin kayo sa Youth Ignite. Hindi para makilala nyo si sister, hindi para makilala nyo si brother, hindi para makilala nyo ang Laloma Baptist Church. But the first reason why we invited you, because gusto namin malaman na meron Diyos na nagmamahal sa'yo. At sabi ng iba, paano ko minahal ng Diyos? Jesus died for you. Namatay si Kristo. Look at your life. Ako, titingnan ko yung sarili ko. Para sa akin, di ako karapat dapat mahalin ng Diyos. Walang bagay na meron ako para sabihin mahal ako ng Diyos, but He still loves me. Alam niyo po, even lahat tayo, mahal kayo ng Panginoon. Kaya nga ang salvation, hindi po sa religion, hindi sa mabuting gawa, kundi ang salvation ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Jesus Christ. That's sinasabi ng Bible eh. Kaya nga po salamat, pagdating natin sa langit, hindi natin sasabihin, ligtas ka ako kasi magaling ako eh, mabait akong tao. Hindi, masasabi natin, ligtas ka because there is God ang nagmahal sa atin. You have to understand. Kaya alam niyo po, nakakalungkot man. Minsan, lagi ko sinasabi sa church namin, especially last week, if you understand God's love sa buhay mo, magbabago ang pananaw mo sa Kanya. Minsan, nakakalungkot man, kabataan, pinagpapalit natin yung Diyos sa mga ibang tao. Pinagpapalit natin yung Diyos sa mga bagay na wala namang ambag sa buhay natin. Andyan pa kayo? Amen? Hindi, totoo yan. Araw ng Sunday, nasan ka? And we're saying we love the Lord is, hindi po ka panay-paniwala. Kung tunay mo ang mahal ang Panginoon, ipapakita mo yan sa buhay mo. Sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. Number 2, malapit na po tayo matapos. Malapit na rin po yung aking oras. Pero andyan pa kayo? Amen? Okay. Mamaya gabi, magkakonduct pa ako ng funeral kaya matapos ito. Amen? Number 2, not just who is Christ, but number 2, who are we in Christ? Sabi ng Bible sa Titus 2:14, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people. Sino tayo sa harapan ng Diyos? Unang-una, you are a child of God. Pinasimple ko po yung outline ko. Hindi ito mahirap unawaan. Ikaw ay anak ng Diyos. Minsan nakakalungkot man sa mga kabataan namin. Alam ko marami rin sa inyong pinanganak sa broken home. Kaya sa mga young people na hindi pinanganak sa broken home, mapalad ka, napakapalad mo. Minsan may mga young people kami tinuturuan sa school, tapos talking about family, and some of them are crying. And then merong isang estudyante doon, nagtaas ng kamay, sir, paano kami? Kami, sabi niya, ako pinanganak ako sa, hindi man broken home, pero pagdating sa bahay, parang broken home na rin. Alam niyo po, nakakalungkot. Kasi tayo mga kabataan I've seen a lot of mga nagpapakamatay. Minsan, isa sa mga number 1 na problema is problema sa family. Minsan yung problema sa financial, madaling madaling pagtiisan yan Minsan sa problema sa grade, physical, napakadaling tiisan yan. Pero minsan problema sa pamilya, napakahirap. Am I right, mga young people? Pag problema na sa pamilyang usapan, but I praise the Lord na meron tayong pamilya sa Panginoong Diyos. You are a child of God. Kaya walang kawawa na anak ng Diyos. Lahat tayo is blessed kung anak ka ng Panginoon. Amen? Nagpala. We have a lot of young people here, no? Mga, di ko na po sasabihin, alam nila, pastor, na talagang iniwan sila. But magkikita mo, masaya sila because they found a family inside the church. Kahit sila mismo nag-aaway pero nagkakasundo rin naman. Amen? Blessing. At sabi ko, hindi sila kawawa. Bakit? Kasi natagpuan kayo ng Panginoong Diyos. You are a child of God. Number 2, you are a light of the world. Young people, you have to remember this. You are a light of the world. Kaya sabi nga sa inyo, ang Diyos ay tumitingin siya ng tao na magiging ilaw sa loob sa mundong ito. Nalulungkot tayo. Ang daming mga debate. Sabi nila, bakit may mga, di ba kayo nalungkot may nagpapatayan? Pwede rin kayo maging biktima sa susunod. Young people, ang mundo natin hindi na po pabuti, pasama na po ng pasama. Ngayon, pag may pumapatay, nabibigla pa tayo, di ba? Uy, namatay si Ay, meron na naman namatay sa Zamboanga, meron naman ganito sa school. Baka after 10 years, maging common na lang ang patayan.
Pag mayroon kang balita na merong pinatay, sabi niya, ay, hindi ka na mabibigla. And we are all praying na sana buksan ng school, yung campus ministry. We are all nagsusumamo tayo na sana Lord, payagan na ng mga school yung pagpipreach ng gospel because we believe, we as a Christian, naniniwala tayo na ang hope ng mundong ito is none other than the Lord Jesus Christ. Hindi mabubuti ang mundo natin kung wala si Jesus Christ. I always tell na mahalaga ang math subject, mahalaga ang English subject, mahalaga lahat ng subject, pero walang tunay na mahalaga kundi ang salita ng Diyos sapagkat yan lang ang makapagbago sa narasyon. Pero listen to me, listen mga kabataan. Listen. Hindi mo na kailangan mag-pray pa, maghintay pa sa school para buksan ang campus ministry. You are there, you are a Christian. Ikaw na mismo ang magbahagi sa kanila. Yan is this question. Sis, anong year ka na? Anong year ka na? Oo. Grade 11. Ilang kayong baptist sa mga kaklase mo? Ikaw lang. Ikaw, MJ, ilang kayong baptist sa mga kaklase mo? Dalawa. Backslider isa, no? O ikaw yung backslider. Si Sam, ilang kayo po kayong estudyante po kayo, ma'am? Lahat. Kasi sa Bible school ka nag-aaral. Okay. Ilang kayong mag-baptist sa klase nyo? Ikaw lang. Ikaw, ilang kayong baptist? Ikaw lang. Sipin mo, siguro kung tatanungin ko kayo lahat kayo. Alam niyo po, mga kapatid, andyan pa kayo, nilagay kayo ng Panginoon sa section na meron ka, hindi po yan aksidente. May plano po ang Panginoon. Anong plano ng Diyos? Ikaw ang maging ilaw dun sa section ninyo. Huwag niyong ikatakot, huwag niyong ikahiya na you are Christian. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Malay mo, yung babaril sana next year sa iyo, ay na ikaw pala nakawitness sa Kanya, hindi mo yan alam. Kaya ang tanong, anong klaseng ilaw ka? Kaya sabi nga sa inyo, ang gospel hindi yan dapat ikinakaya. We have a lot of young people na sineshare ang gospel sa mga klase. Actually, there are a lot of young people here na kaya sila naligtas, nakakilala sila sa Panginoon, 80% to 90% ng mga young people namin, hindi laki sa Kristyanom, bunga silang soul winning because there is somebody na nag-care sa kanila. Alam niyo po, bakit lang tayo nahiya? Because ang testimony natin hindi maayos. Meron pa bang mga estudyante dito na dinadala ang Bible nila sa school? Kaya pati, we are not an ambassador. Sabi ng Bible, we are ambassador. And we are not an ambassador of the world. We are not ambassador of hell. We are not ambassador ni Satanas. We are ambassador ng ating Panginoon Jesus. Sa lahat, may Kristo tayo sa puso. May Holy Spirit tayo. Kaya kaibigan, kapatid, huwag tayong sunod sa uso. Let's show them the difference. Meron po akong illustration as I end. Lahat po ng triplets namin, kasi yung mga Renz, Rich, Ray, pwede kayong pumunta sa harapan. Talon na lang kayo dito sa talon namin. Hindi, bilis nyo, baba kayo. Hindi ko po alam, Pastor, paano sila makakababa eh. Basta, hanapin nyo lang. Baba kayo sa daan, tapos, pakita ko lang po sa inyo. Meron po akong gustong, magkuklose na po ako, kaya wag po kayong mainip. Amen? Alam ko, gutom na tayo lahat. Heart can is the, ano po. Meron lang po ako, mapatid, napakalaga po nito. Dito po kayo. Dito. Dati ito, nakikita po daw po sa daan na pakalat-kalat lang sila sa daan. Pero nagpapasalamat po ako, nakakilala po sila sa Panginoon. Nagkaroon ng direksyon kanilang buhay. Hindi lamang sila nakilala sa Panginoon. They are not just faithful Christians, they are faithful soul winners ng aming simbahan. Weekdays, Saturday, sila po ay nagjo-join ng soul winning namin. Tingnan niyo po sila. At kung tatanungin mo kung sino saan si Ren, Stretch Ray, hindi ko rin alam. Hindi ko memorize. Sabi ko sa nila, Brad, kaya pag nagkamali ito, nalilito ako sinong sesermonin ko. Sabi ko, Brad, ginawa mo. Hindi po ako, Pastor. Hindi ko na alam yun. Kung niloloko nila ako. Amen. May mga missionary na dumating sa amin. Nung dumating sila, sabi ng isa, nakita daw sa CR yung isa. Tapos nabigla siya, di ba ikaw nakita ko sa CR? Tapos pag upo niya, sabi, hindi niya alam, may triplets po kami. Sabi niya, nililito kami. Talagang nalilito sila. Ako nga, nalilito eh.
One time, nagbabike sa no? Sino nagbabike sa inyo, Brad, kasi? Siya, sabi niya, anong pangalan mo? Ray. Sabi ko, Renz, no? Opo, sabi niya. Tapos sumagot yung isa, ikaw ba sumagot? Uy, ikaw si ano eh, sabi niya. Sabi, sumagot siya, oo, kasi para wala ng question. Amen? Renz, no? Opo, sabi, tapos sumagot yung kasama, hindi naman ikaw si ano eh, ako eh. Niloloko mo ko, Brad, nung ano, no? Okay. Ayun po, patid. There are people po na sometimes yan, kilala ko na si Spider-Man na yan. Di na siya sila. Minsan may mga tao din kasi pag nagsuot ng jersey ni Luka Doncic, akala mo siya na si Luka eh. Sabi niya, hindi ko man siya kamukhang laro, pero at least kamukha ko sa face. Amen? Hindi, biro lang. Hindi niyo na-gets yun. Alam niyo po, pati, there are some people that they wear masks. Why? Because they want to pretend. Di ba? And why they want to pretend? Because meron silang mga bagay na ayaw makita sa nila. Kinakaya nila yung tunay nilang identity. You know what, young people? You cannot discover your true identity while you are busy pretending to be someone you are not. Please. And gusto ko lang pong sabihin, you don't have to become somebody else to be useful to God. Nung ako po ay bagong pastor, bago po ako niligawan po ni Mrs. ko. At sabi ko sa Panginoon, amen, siya naman po talaga, kahit tanungin niyo po siya. Sabi ko sa Panginoon, Lord, nasa Bible school po ako, tapos nag-usap kami ng mga klase ko. Sabi ko, basta, ano yung ano mo? Ano yung inaanap mo? Sabi ko, basta hindi ko kaklase sa Bible school, yun lang. Kasi kapag kaklase ko sa Bible school, i-correct ako niyan eh. Okay? Kasi yung babae, sa Bible school, nag-lecture sila, pastor. Yung mga lalaki natutulog sa chapel hour, pero yung mga babae nag-lecture. Kaya ayoko mag-asawa ng Bible student. Sabi ko, basta hindi ko yung kaklase. Ang pinakauna pong pinakaunang standard ko, gusto ko magkaroon ako ng asawa na magaling umawit. Magaling sa music. Bakit? Kasi wala akong talent sa music, pero sa ministry, napakahalaga po ng music. Para kapag bago ako mag-preach, meron akong asawa na magkakanta. Amen? Sarap kaya nun, pastor. No po? Meron kang asawang kumakanta bago ka mag-preach, mamaya kakanta po siya. Amen? Alam po, pati that's my standard. Pero alam niyo po, iba yung binigay sa akin ng Panginoon. Ang binigay sa akin ng Panginoon, isang babae na walang kaalam-alam sa music. Pero melody ang kanyang pangalan. Amen? Answered prayer pa rin. Answered prayer pa rin. Amen. So, sabi ko sa kanya, kung gusto mong sagutin kita, awit ka muna. Ayaw niya umawit. Biro lang. Ako po yun, nanligaw sa kanya. Tapos, alam niyo po, ang binigay sa akin ng Panginoon, hindi pala siya magaling umawit, pero meron siyang malalim na puso sa mga bata. Tuturo yan kahit saan. Dumating po yan sa time, isa sa na-attract ako sa kanya, when she was young people po, nasabi na iba, masyadong prinsesa yan, masyadong ganito. Pero isa po sa nagpa-attract ako sa kanya, yung time na meron kami mga bata na tinuturuan na galing sa dump site. Pero alam niyo po, pag pumapasok yung mga bata na galing sa dump site, napakabaho, talagang baho, amoy talaga buong simbahan. Pero alam niyo po, ang ginawa niya bago tiruan, siya mismo ay pinaliguan niya ang mga bata. And you know what? Stop pretending. Hindi mo kailangan maging kamukha ni sister, hindi mo kailangan maging kamukha ni brother. Ang kailangan mo lang, maging totoo ka sa harapan ng Diyos. And there are some people, they are wearing masks. Because and some people, they are wearing masks because they want to hide. Kaya nga, maraming kabataan ngayon, 3 ang Facebook, amen? Facebook para sa pastor, Facebook para sa magulang, at Facebook para sa mga kaklase nila. Yeah. Meron silang tinatago, kaya nag-wear sila ng
face mask. Alam niyo, kapatid, bakit ka magtatago kung pwede ka naman magkapakatotoo sa harapan ng Panginoon? And some people are wearing masks. They are wearing masks. Dito ka, Brad. Dito ka. Harap ka dito. Pasot ko lang sa'yo. Harap ka, Brad, sa kanila. Amen. Why people are wearing masks? Bakit? Maniwala kayo, because they want to make other people happy. Nung nakita nyo, sino ito? Si Manny Pacquiao? Hindi, biro lang. Maraming mga tao po, na sila po ay nag-wear ng mask because they want to make other people happy. They want to please people. You know what? Huwag mong sayangin ang buhay mo na ipiplease mo lang ang mga tao sa paligid mo. May we all be reminded that you will never be able to do what God wants you to do if you are always concerned with what other people say. Hindi ka pinanganak para pasayahin, ma-please mo ang lahat ng tao, kundi pinanganak ka, ang sabi ng Bible, para i-please mo ang Diyos sa buhay mo. Mabuhay tayo. Hindi mo ma-please yung ibang tao, so what? Importante na pi-please mo ang Panginoong Diyos. Anong kwenta na pi-please mo lahat pero ang Diyos naman malungkot sa buhay mo? Kapatid, anong gawin natin? Please, stop wearing masks. Amen. Stop wearing masks. Stop wearing masks. Isa lang po ang challenge ko. Magpakatotoo ka sa harapan ng Panginoong Diyos. Palakpakan natin. Thank you, Brad. And this is my challenge to you. Stop telling God who you are. Ask Him who you are. Young people, andyan pa kayo, amen? Stop telling God who you are. Ask Him who you are. Because He's your creator. That's why there is a question. Are you willing to give up who you want to be for who God wants you to be? Are you willing to give up who you want to be for who God wants you to be? Maybe may mga pangarap kayo sa buhay. Ako, may pangarap din po ako sa buhay. Pero alam niyo po, I thank God na hindi ako sumunod sa sarili kong pangarap. I thank God na sumunod ako sa pangarap ng Diyos. And I just want you to know, wala po akong pinagsisihan sa aking buhay. Because why? I just follow the Lord. How about you? How about you? Kaya sana ngayong umagang ito, let's decide. Let's talk to God. Na yung pag-wear ng mask, alisin natin at magpakatotoo tayo sa harapan ng Diyos. And may God help us to be kung ano yung purpose mo sa buhay, maging ganun po tayo. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung mag-pray. Father God, we come to you this morning. Marami po salamat, Panginoon, sa inyong salita. But Lord, ngayong umaga pong ito, kung meron man po sa amin, Panginoon, ang naguguluhan, nag-question sa lang pagkatao, sa lang sarili. Naguguluhan, Panginoon, ko confuse. I pray, Lord, na ngayong umagang ito, mabuksan po yung aming puso sa pamamagitan ng inyong salita kung sino po kami, Panginoong Diyos, sa inyong harapan. Please, Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na huwag pong gayahin ang mundo. Huwag pong masunod ang ibang tao sa aming sarili. Kundi Lord, at hindi sa lahat, hindi aming sarili masunod. Kundi Lord, kayo po nawa ang masunod sa aming buhay. Kaya Lord, please help every young people na ngayong umaga magkaroon ng decision, magkaroon ng commitment, Panginoong Diyos, na mahalin kayo at paglingkuran nila kayo bilang aming Creator, bilang someone, Panginoong Diyos, na nagmahal at nagbuwis ng buhay para po sa amin. Salamat po. We love you. Ito pang dalangin sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Pastor. Thank you, Pastor. Amen. So dumako tayo sa invitation. By the way, bago yung sa invitation, gusto lang namin pala, mahal namin kayo. Okay, kasi sinabi ni Pastor kanina, sometimes nami-misinterpret nyo kami, but we are just preaching the Word of God. Okay, at isang bagay din, hindi ka magiging masaya, never ka magiging masaya kung nagpapanggap ka.
yung may maskara ka, kahit anong sabihin mong ganda ng maskara mo, hindi ikaw yan. Mas maganda yung sino ka. And by the way, magiging masaya ang buhay mo kapag naramdaman mo na tatanggapin ka ng tao kung sino ka. Yung bang hindi nila tinatanong kung bakit ka ganito. And one of the person na tinatanggap ka kahit na sino ka man na is no other than the Lord Jesus Christ. Okay? Hindi mo kailangan ma-insecure because may tumatawag sa iyo eh. Brad, medyo nagri-ring. Merong naniniwala sa iyo, merong tumatanggap sa iyo. Kailangan mo lang tanggalin yung maskara na yan. Kilalanin mo ang Panginoon. Kilalanin mo kung sino ka. At I pray na sa kalagitnaan natin ako naniniwala na merong mga nagpapanggap na ligtas. Yung bang sinasabi mo, ligtas ako. Tayo mo nang parang nakakahiya na nahihiya ka na aminin na, Pastor, ang tagal ko na sa church. Ang hirap aminin na hindi pa ako ligtas. It might be na matagal ka na sa church, pero kung hindi ka pa talaga ligtas, hindi mo mababago yung katotohanan na hindi ka pa ligtas. Ang pinakamaganda niyan is habang buhay ka pa, tiyakin mo na naligtas ka. At sa mundo, nabubuhay tayo sa mundo na kahit nakulay yan, kung minsan, halimbawa may magsabi sa iyo ng blue kulay red, maniniwala ka. Pero nakakalungkot, sasabihin natin hindi. Pero sa totoo lang, pag ang matalino ang nagsabi, red yan, kahit blue. Dahil matalino yan, dahil meron yan degree, dahil sikat yan, dahil influencer yan, later on, maniniwala ka kahit na alam mo hindi naman totoo. And most of the time, ganun tayo. Tingnan niyo yung mga nangyayari sa mga school ngayon. They are so proud na ibibideo pa nila kung paano sila papatay. They are proud na gumawa ng isang bagay na someday pagsisisihan nila. Proud sila sa isang bagay na alam nila hindi naman talaga nag-cause ng real happiness. Maraming ang nag-condemn eh. Akala niya maraming matutuwa, hindi marami ang natuwa. Amen? Pero tanggapin mo kung sino ka. Magkaroon ka ng pagsisiyasat na ito lang magsisimula yung tunay na joy sa buhay mo. If you will accept kung sino ka, tanggalin mo yung maskara. Kanina si Spider-Man, kahit anong gawin niya, hindi siya si Spider-Man. Amen? And by the way, hindi naman totoo si Spider-Man. Okay? Takpan mo yung mukha mo na maskara, makeup, napakakapal ng makeup mo na hindi ka na makilala. Ang taas ng lahat na lang peke sa'yo. Ang hirap Yung sabihin sa'yo na, maganda yan pero peke naman yung ilong, peke yung lahat peke. Ano bang tunay sa'yo? Di ba mas maganda yung totoo? At once na na-accept mo kung sino ka, alam nyo, pag na-accept mo kung sino ka, ang unang-unang masaya, ikaw. Amen? Okay, may mga kasama tayo dito ng mga ITAS. Okay? Tama po ba? ITAS sila. Okay? Or kung meron mang iniisip natin, sana tangkad ako ni ganito. Ano magagawa mo kung ganun lang talaga ang height? Sana ang tangos ng ilong ko. Ano magagawa mo kung yan lang talaga? Amen? Amen? Pero kapag magsimula ka na magkaroon ng desire na tanggapin kung sino ka, later on, ang saya pala kapag natanggap mo kung sino ka. Huwag mong hayaan ng mundo ang magsabi kung sino ka. Ito, basahin mo. Huwag yung computer. Huwag yung social media. Huwag yung Facebook. Ito, ibang klase kapag ito nagsabi. Ano yung sabi sa Bible? Minahal tayo ng Diyos kahit makasalanan ka. Hindi ka kinikiliti ng Panginoon. Hindi sasabihin ng Panginoon, mahal kita dahil mabait ka, mahal kita dahil righteous ka. Hindi. Sasabihin ng Panginoon, mahal kita kahit makasalanan ka. Mahal kita kahit hindi mo ako pinapansin. Hinahanap kita kahit ikaw mismo ang nawawala. At kahit ikaw lang na nawawala, sabi ng Panginoon, hahanapin pa rin kita. Di ba ang sarap ng pakinggan na akala natin walang nagkikare sa atin, yung pala ang Bible,
Hindi mo lang kilala kung sino si Jesus eh. Hindi mo lang kilala kung sino ang Diyos na nagmamahal sa'yo. Kilalanin mo siya. Nakakatuwa ang Panginoon, sabi niya, hindi lang niya tayo minahal, kundi minahal niya tayo with everlasting love. Amen? Ang Panginoon, hindi niya lang tayo dinesire na tayo ay maligtas. Dinesire ng Panginoon na gusto niya nga lahat ng mga bagay na makakabuti sa iyo, ibibigay niya sa iyo. Wala siya ipagkakait sa iyo. Sometimes ito lang. Mali kasi ang nasa isipan natin at gusto natin makuha. Kaya kung saan-saan tayo nagpumunta, walang makakapagbigay sa'yo ng satisfaction. Ang unang-una kong verse, Brad, pakilabas ngayon Colossians chapter 2 verse 10. Nung nagkaroon ako ng struggle sa buhay ko na nag-iisip ako, ano bang tamang reliyon? Ano bang bibigay sa akin ng tunay na na kapayapaan, tunay na dinidesire ko? Colossians chapter 2 verse 10. Ito yung tinanong ako ni Pastor Toquero, bakit ka nagtaas ng kamay after ng invitation? Sabi ko, Pastor, ang dami ko ng pinuntang reliyon pero hindi ko makita kung sino, anong reliyon ang tama. Gusto kong malaman ang tamang reliyon. Gusto kong malaman kung ano ang tamang pakikinggan ko na Then sabi ni Pastor Toquero sa akin, kung ang reliyon ang hinahanap mo, maliligaw ka. Ang sabi niya, Colossians chapter 2 verse 10, and ye are complete in Him. Sino yung Him na tinutukoy dyan? No other than the Lord Jesus Christ, which is the head of all principality and power. Nung nakita ko yung word na in ye are completed in Him, it might be na feeling mo merong kulang sa'yo. Yes, may kulang sa'yo. Pero ang makakapuno ng kulang sa'yo is no other than the Lord Jesus Christ. Kailangan meron kang personal relationship. So habang nakayuko ang ulo, nakapikit ang mata, gagawa tayo ng invitation. Ito yung unang invitation natin, but gusto ko mag-concentrate sa salvation. Tanggalin mo yung maskara ng sinasabi mong ligtas ka pero walang pagbabago sa buhay mo. Tanggalin mo yung maskara na sinasabi mong ligtas ka na pero hindi mo naman talagang mahal ang Panginoon na makikita sa buhay mo na talagang pumupunta ka lang sa church pagka may mga events na katulad nito, but you never have a desire na basahin ang salita ng Diyos. Hindi ka nagkakaroon ng desire na makinig sa salita ng Diyos. Wala kang desire about the spiritual things, then something wrong. It might be na meron ka lang maskara. So habang tumutugtog ang ating pianist, sino sa atin, alam mo na wala ka pang katiyakan ng kaligtasan? Tanggalin mo yung maskara na yun. Harapin mo yung katotohanan na, Pastor, pag mamamatay ako ngayon, hindi ko alam kung saan ako patutungo. Tanggapin mo yung katotohanan na alam mo na walang changes sa buhay mo. It might be naging baptist ka, pero hindi ka saved. Mas maganda yung maging saved ka. Yan ang kailangan mo. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas, taas mong kanang kamay mo. Meron ba sa atin gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas? Taas mong kanang kamay mo. Meron ba sa atin? Ako naniniwala. Meron at meron dito. And I thank God one night, meron akong anak na nagsabi. Sabi niya sa akin, winitnessan namin siya nang siya ay bata pa lang, around 6 years old o 5 years old. And later on, siya ay lumaki sa church. Alam niya, nagwi-witness siya. Marunong siya mag-witness. Karamihan ng mga young people dito sa church nagwi-witness. Pero, one day, binitnessan ko siya during the pandemic. Binitnessan ko yung mga anak ko. At tinanong ko talaga. At that time, nag-accept sila. Dahil hindi ko alam kung kailan talaga nila tinanggap ang Panginoon. But one night, meron akong isang anak na nagsabi, Papa, umiyak siya. Hindi ko talaga alam kung ligtas ako. Takot ako every time na pag-uusapan ng kamatayan, every time na pag-uusapan ng rapture. Natatakot ako na baka maiwan ako sa rapture. Natatakot ako kapag pinag-uusapan ng patungkol sa hell. And that night, sinecure niya na tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Kahit magpanggap ka, kung hindi ka talaga ligtas, hindi ka talaga ligtas. Kaya kung gusto mong tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas, taas mong kanang kamay mo. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Huwag ka mahiya. Habang nakayo kong ulo, nakapikit ang mata. Meron ba sa atin? Meron nagtaas ang kamay? Okay, meron tayong 2, 3. Okay, paki ano sila Brad? Pakikuha lang yung 3.
Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa ba? Meron dyan sa taas? Pakiano lang. Pakiano nga lang. Sino sa atin? Dito sa taas? Sa taas? Merong nagtaas? I think yung bata. Okay? Meron pa ba? Meron pa ba? Diyan sa taas. Taas mong kanang kamay mo. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Panginoon. Gusto niya makatiyak ka ng kaligtasan. At sabihin ko sa iyo, once na nakilala mo kung sino si Jesus Christ bilang tagapagligtas, once na nagkaroon ka ng personal relationship, makikita mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon at magkakaroon ka na ng personal desire sa salita niya, magkakaroon ka ng personal desire sa mga bagay na spiritual. At later on, hahanga din mo talaga na mamuhay ka bilang isang anak ng Diyos, bilang isang liwanag ng mundo, at makikita mo yung tunay na transformation. Kung walang transformation sa buhay mo, kaibigan, wala pa si Kristo. Kung hanggang ngayon, nag-i-enjoy ka pa rin na nagmumura, kung hanggang ngayon nag-i-enjoy ka pa rin sa makamundong bagay, sumasayaw ka, nagtitiktok ka, meron kang mga barkada na nag-i-impluwensya sa iyong uminom, may barkada ka na kung ang tawagan nyo, hindi tawagan ng isang tunay na Kristiyano, kung nag-i-enjoy ka sa mga malalaswang klase ng pelikula, sa game mo, nakikita mo yung mga ano at hindi ka nagbabagabag, kailangan ko na isang counselor dito. Taas mo ang kanang kamay mo. Dahil kung walang changes, kailangan ko ng babae. Kung walang changes, kahit sabihin mong ligtas ka, hindi magbabago ang katotohanan, hindi ka ligtas. Ang Holy Spirit, kapag pinapasok mo sa puso mo, itong Holy Spirit, one of the evidence of salvation, ang Holy Spirit, hindi mo pwedeng diktahan. Ang konsensya, pwedeng mawala yung konsensya natin. Pero ang Holy Spirit, never yan na magsasabi sa iyo at mag-agree sa iyo sa kasalanan. Palagi kanyang ikukorek sa kasalanan. Palagi kanyang i-rebuke. And once wala ka na experience na rebuke, wala ka na experience na palo, it might be, hindi ka pa talagang ligtas. So kung gusto mong tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, taas mong kanang kamay mo. Huwag mo nating hintayin na matapos ang araw na to kasi hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa buhay natin. Taas mong kanang kamay mo. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa ba? Kailangan ko na isang counselor na lalaki? Isang counselor na lalaki? Meron pa ba? Meron pa ba dito sa baba? Meron pa ba? Okay, ngayon kung sinasabi nyo, Christian ka na. Second invitation, sabi mo Christian ka na. Pero bakit hindi ka matapat sa church? Sabi mo Christian ka na, pero bakit ang lakas ng impluwensya ng mundo sa'yo? Sabi mo Christian ka na, pero bakit ginagaya mo ang mundo? Hindi ba dapat gayahin natin ang Panginoon? Hindi ba dapat tayo ay mas mainggit sila sa atin because there's something within us na wala sa kanila? Na kahit hindi sila naniniwala sa buhay na walang hanggan, hindi sila naniniwala sa Bible, hindi sila naniniwala sa reliyon, hindi sila naniniwala patungkol sa langit, pero may pagbabago sa buhay mo. Sabihin ko sa iyo, maraming tao naiinggit sa iyo. Bakit meron kang joy kahit may problema ka? Bakit kaya mong manindigan sa tama na hindi ka nila ma-impluwensyan magsinungaling, hindi ka nila ma-impluwensyan gumawa ng masama? Meron kang isang desisyon, firm decision. Sana magkaroon tayo ng firm decision na magliwanag para sa Panginoon. Habang tumutugtog ang ating pianist, if you're serious to be light of this world and to live as a child of God, why not pumunta ka dito sa harapan? Hindi natin patatagalin. If God spoke to your heart, punta tayo dito sa altar. Gumawa tayo ng pagpapasya. Kaya punta tayo dito sa harapan. Kamaya. Yung mga kalalakihan dito muna sa taas. Diyan sa taas, kung meron kayo ba dito sa baba. Kung meron ka punta tayo dito sa harapan. Okay? Bisitahin natin kung hindi mo talaga kinakahiya ang Panginoon. Gumawa ka ng pagpapasya dito sa harapan. Sometimes ang problem natin, even sa paggawa ng desisyon, parang diyan natin makikita kung talagang hindi natin kinakahiya ang Panginoon.
Amen? Gawa ka ng pagpapasya dito sa harap. Dito sa harap. Mag-excuse ka. Huwag mong isipin na masikip. Mag-excuse ka. Make a decision. Amen? Amen? Paraanin nyo lang yung mga nasa ano. Kung meron mga dadaan dyan, dito tayo sa harapan. Pumunta tayo dito sa altar. Dito. Okay? Pakiano nga dito, Brad. Dito. Meron pa ba? Mahalaga yung identity mo sa Panginoon. Someday kapag naging masaya ka kung sino ka bilang anak ng Diyos, sabihin ko sa iyo, gagamitin ka ng Panginoon. Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng Panginoon sa isang tao, sa isang young people na magdi-desire someday gamitin ng Panginoon. I pray na may mga young people pa rin dito sa church na to at sa mga churches na represented ng lahat ng mga young people na naririto. Sana may nagdi-desire sa inyo na maging mga ngaral ng salita ng Diyos. Sana may nagdi-desire sa inyo na maging pastor, maging missionary. Hindi natin desire ang kasikatan. Ang desire natin, makapag-share tayo ng salita ng Diyos. At mas marami pang mas maganda pa yung bagay na yan. Yung bang tatayo ka sa pulpito not because you are talented. Tatayo ka sa pulpito not because marami kang followers, kundi tatayo ka sa pulpito because by God's grace, you will preach the Word of God. You will encourage a lot of people para tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas, and they will live for the Lord. At ma-challenge sila na magkaroon ng maayos ang buhay. Sana may mag-desire pa rin. Ang prayer ko sa Laloma Baptist Church, maraming mag-surrender sa full-time. May mga young people tayo na gusto ko na someday, desire mo. Desire to be a man and woman of God. Praise service. Okay? So tayo po'y manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, ng message. Maraming salamat po sa challenge sa pinagkaloob niyo po sa amin. Higit sa lahat po, Panginoon, maraming salamat po sa mga decision na ginawa at lalo na po, Panginoon, sa mga tao pong, Panginoon, at gumawa ng pagpapasya para tanggapin kayo, Panginoon, bilang tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kabuuan pa ng aming service. Lord God, I pray na mas marami pa po kami, Panginoon, na baunin, Panginoon, ng mga katotohanan. At kay pang tunay, Panginoon, na maitaas po sa aming kalagitnaan. Ito na po aming samudalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.